Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, mapagpalang hapon po, mapagpalang gabi po. Ang bati ko po sa inyong lahat. Narito na naman po ako, Carmencita Aguilar Tamayo. Si Sir Menchi po ang tawag po sa akin ng mga tao. At nagpapakilala naman po ako para po sa inyo. Sa inyo pong lahat. Kasi po, mayroon naman po siyang ipinahayag sa akin sa pamamagitan po ng panaginip. Panaginip na nagaganap po pag madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Mensahe po para sa inyo sa lahat. Part 3. Yan po ang pamagat ng mensaheng ito. Para po sa lahat ng makakapanood po ng video na ito, ng mensaheng ito, para sa lahat. Kalooban po ng Diyos na mapanood po ninyo ang mensaheng ito para kausapin niya kayo. Kasi po, ako po'y inuutusan niya lang na ipahayag kung ano ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng mga panaginip na dumadali po sa akin tuwing madaling araw. Narito po ang unang pahayag para po sa mga taong makakapanood po nito. Lahat na po, kasali na rin po ako dyan sa kinakausap ng tinig. Tayo po, may kanya-kanya tayo po misyon na ibinigay ang Panginoon para po sa atin. Ang sabi po niya, inilagay niya ang mga tao sa misyon na yan para gampanan, gawin ang mabuti. Lahat ng kapangyarihan binibigay ng Panginoon. Ang sabi po niya, ang sabi po ng tinig, pamahalaan ng tao, ng mga tao, ang kanilang mga nasasakupan ng mabuti at maayos. Lahat ay magsusulit sa kanya. Mabuti man o masama ang ginagawin, nakikita niya po yan. Kasi nakatingin po siya. Yan po ang kanyang pahayag. Gumawa ng mabuti. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong misyon sa buhay na ibinibigay ang Panginoon. Kaya po napalagi tayo sa ganyang kalagayan. Misyon ay para gampanan ng mabuti, ng maayos, ang misyong nakaatang po sa ating mga balikat na ipinagkaloob po ng Diyos. Gampanang mabuti. Pag hindi po napagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi daw po niya pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Yan po ang sinasabi niya sa tinig, sa panaginip ko. Bawat isa po sa atin, tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung ano ba ang misyon na ibinigay ng Panginoon sa atin, na dapat ito ba'y nagagampanan po ba natin ng maayos? Kasi nakasulat lahat. Mabuting ginawa at masamang ginawa. Nakasulat lahat yan. Walang nalilingid sa kanya. Lahat ay lantad. Siya po ay nakatira sa puso po natin. Sinasabi lagay po niya sa akin, diyan siya nakatira sa puso po ng mga tao. Sa bawat puso ng mga taong tumatawag sa Diyos Ama, kay Yahweh, Diyos Anak, Jesus Christ of Nazareth, Diyos Espiritu Santo, Banal na Espiritu Santo, at kay Emmanuel, ang simula at ang wakas. Matuto na po tayo gumawa ng mabuti.
sa lahat po ng ating nasasakupan na ipinagkaloob, pinagkatiwala ng Panginoon. Ibigay po natin ang pinaka-the best sa atin pong nasasakupan na misyong nakaatang po sa ating mga palad, sa ating mga kamay, sa ating balikat. Sa lahat po na kinakausap po ng pahayag nito, gampanang mabuti ang lahat na nakaatang sa ating balikat, sa ating kamay, gampanang mabuti. Kasi nakatingin po siya, maghapot magdamag, nakatingin siya sa sanlibutan ito at nakikita niya ang bawat gawang mabuti o masamang ginagampanan ng bawat tao. Yan po ang pahayag niya sa unang pahayag. Ang ikalawang pahayag po, yan po ay ginaganap April 6 po yun, yung unang pahayag. April 6 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Pamahalaan ng tao ang misyong nakaatang sa kanya, tungkuling nakaatang sa kanya ng mabuti at maayos. Kasi nakikita niyang lahat ang ginagampanan ng tao at magsusulit sa kanya yung pagdating ng takda. Lahat po ay nakatakda. Ay ikalawang pahayag po ay ito naman po. Ang katawan po natin ay kanya. Hindi daw po ito sa atin. Iyan daw po ay kanya. Siya raw ang lumalang, siya ang lumikha sa atin. Matuto tayo na pahalagahan ang bawat parte ng katawan po natin. Kasi magsusulit po tayo sa Diyos kung anong ginawa natin sa bawat parte ng ating katawan. Dahil pinahiram lang po niya yan sa atin. Matuto tayo pahalagahan ang ibinigay ng Diyos sa atin na katawan. Anuman uri ng katawan tayo meron. Lalaki, babae, lahat kasarian. Kinakausap po ng mensaheng ito. Matuto po tayong ayusin ang ating mga mata. Ang sabi sa mata ng tinig, ang mga mata ninyong lahat, gumawa ng mabuti ang mata, kaliwat kanang mata. Ang sabi ng tinig, ang ilong, gumawa ng mabuti ang ilong. Ang dila, ang bibig. Ang sabi ng tinig, gumawa ng mabuti ang dila at ang bibig. Ang tenga, sabi ng tinig, gumawa ng mabuti ang tenga. Kaliwat kanan po yan. Sinasabi po niya yan sa panaginip ko. Ang kamay, gumawa ng mabuti ang mga kamay, kaliwat kanang kamay. Ang paa, gumawa ng mabuti ang kaliwat kanang paa. Ang isip, gumawa ng mabuti ang isip. Ang puso ng tao, gumawa rin ng mabuti ang puso ng tao, ng mga tao. Kasi dyan siya nakatira, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tandaan po natin, wala pong nalilingid sa Kanya. Lahat yan ay lantad sa Kanya. Itago nyo man yan sa sulok-sulukan, kung saan man nyo tatago yan. Ilalantad po ng Diyos lahat-lahat yan ang inyong mga ginagawang hindi ayon sa Kanyang kalooban. Ang dapat daw po nating gagawin, ang sumunod ayon sa Kanyang kalooban at hindi ang ating kalooban ang dapat nating gagampanan. Ako nga rin po tinatamaan sa mga pahayag kasi ako po, nakakagawa rin din po ako ng hindi rin kalooban ng Panginoon. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng nagagawa kong kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Ako nga po nagtatanong din sa sarili ko, bakit sa akin ipinapahayag ang mga ito? Ako ang inuutosang ipahayag ang mga bagay na ito. Ang sabi ng tinig, ikaw ang inuutosan ko kasi hawak mo ang Biblia. So kaya sa lahat po ng magtatawa, manlalait sa pahayag na ito, huwag niyo na pong gagawin. Ang Biblia po ang hahatol sa inyo, hindi po ako. Doon sa mga taong gumawa ng masama,
at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, matuto na po kayo na humingi ng kapatawaran sa nagawa niyong kasalanan sa isip, salita po at sa gawa. Iyon po ang sinasabi niya. Lahat po ay magsusulit sa maliit at malaking ginawa sa lupa. Pananagutan po natin yan sa Kanya pag tayo tinawag niya na. Kasi lahat pong iyan ay nakatala, nakasulat sa aklat po ng buhay. Nakatingin po siya sa atin sa libutang ito. Ang sabi niya ng tinig, gumawa ng mabuti. Mag-isip ng ilang ulit bago gawin ang bagay na hindi mabuti ba o masama. Lagyan niyo ang inyong tiyan, ang inyong bituka ng mabubuting dapat ilagay diyan. Pag alam niyo namang masama, huwag niyong ilalagay sa inyong tiyan. Kasi pinapagamit lang ng Diyos yan sa inyo. Ang baga, alam niyo makakasama sa baga, ginagawa ninyo, inilalagay niyo sa baga niyo at masira ang mga baga ninyo. Alam niyo namang masama. Bakit niyo ginagawa? Ang sabi ng tinig, lahat yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pahalagahan yan dahil nasa sa lupa pa po tayo. Pag tayo tinawag isa-isa, may takda ng pagtawag isa-isa. Kailangang haharap tayo sa Kanya na nakasunod niya, nasunod natin po ang Kanyang kalooban at hindi ang kalooban po nating lahat. Patuloy po akong nananawagan, patuloy po akong nagsasalita sa mensaheng itong pahayag na ito. Hindi ko nga po alam bakit nagpapahayag mga ganyan sa akin. Ngayon pong April 7, kaninang madaling araw po yung ipinahayag alas 3. Tuwing alas 3 ng madaling araw nagpapahayag siya. May tinig. Nagsasabi, sabihin ko na po sa inyo yan, sa lahat na makakarinig, makakakita, makakapanood ng video na ito, ng mensaheng ito. Sundin nyo na po ang sinasabi niya. Kasi lahat po yan, inuutos niya. Sinasabi niya, kinakausap niya po sa tinig. Kasi nasabi ko po sa inyo, ang lahat-lahat ng ito, kahit na pagtawanan nyo ko, laitin nyo ko, pagsalitaan nyo ko ng masasamang salita, wala po akong pakialam sa inyo. Sinasabi ko lang po kung anong sinasabi niya. Naranasan ko na nga po yan eh. Simulat sa poll nang ilagay ko ang YouTube channel na ito, katakot-takot na pong salita ang tinanggap ko. Katakot-takot at pangalipusta sa pagkatao ko. Walang manonood ng channel na ito. Pa YouTube pa ako, walang manonood nito. Walang magkakamaling manood nito. Marami na pong pangalipusta. Walang views. Walang likes. Walang comment. Yun ang sinasabi nila sa akin. Pero kahit ganun ang sinasabi nila, wala po akong pakialam kung sabihin po nila ganyan. Kasi inutusan lang po niya ako. Kaya nakikita ko po, gumagalaw talaga ang Bible na ito. Kasi ang dami na pong nagpapalagay dito. Tinatawag niya ng isa-isa ng Panginoon ang kanyang mga mahal na mga nilikha niya, nakawangis niya, kalarawan niya. Lahat po tayo nilikha niya, kawangis niya, kalarawan niya. Tayo rin po, nasa puso daw po natin siya. Doon daw siya nakatira. Sa puso natin. Ang dapat po natin gawin ay humugot lang, manalangin sa Kanya, taimtim sa puso po natin. Tawagin ng Diyos Ama, si Yahweh. Tawagin ng Diyos Anak, Jesus Christ of Nazareth. Tawagin ng Diyos Espiritu Santo, Banal na Espiritu Santo, si Emmanuel. Ang simulat, ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Yan po ang sinasabi sa akin paulit-ulit po. Kaya wala po akong pakialam sa sasabihin po ninyo. Ang mahalaga, masabi ko to sa inyo. Alam nyo na lang kayo, nilikha ko, anong nilikha kayo ng Panginoon. Iyon kayo ginawa. Iyon din, tatawagin din kayo sa ganoong sitwasyon. Yun po ang sinasabi niya. Kaya pahalagahan po natin ang bawat parte ng katawan natin. Kasi yan po ay mahalaga sa Diyos. Tinitingnan po niyang isa-isa yan. Nakikita niya po kung anong pinaggagawa natin sa atin pong katawan. Nakikita po niyang lahat yan. Yan po ang sinasabi ng tinig kaninang madaling araw.
Ayusin nyo yung mga katawan ninyo dahil hindi yan inyo. Akin yan. Akong may gawa niyan. Pinahiram ko lang yan sa inyo. May kapangyarihan akong bawiin yan sa inyo. Ano mang oras ko gustuhin, babawiin ko yan sa inyo. Kukunin ko yan sa inyo. Sa ayaw nyo sa gusto. Yan po ang sinasabi niya. Mahalin natin ang ating katawan. Kasi naririyan ang Jesus Christ of Nazareth, si Yahweh at ang Holy Spirit. Diyan po talaga siya. Dahil sa bawat nagagawa po nating kasalanan, nakikita po ng Panginoon yan. Humingi po kayo ng tawad sa nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Magpurit, magpasalamat. Pagkagising sa umaga, magpurit, magpasalamat sa buhay na binigay ng Panginoon dahil buhay pa po kayo. Mapalad po tayo at buhay pa po tayo. Yung iba nga po hindi na nabuhay. Patay na yung iba. Kaya bago matulog, maghingi ng kapatawaran sa nagagawang kasalanan sa isip, salita po at sa gawa. Yun na naman po ang sinabi niya. Yan po ang kanyang pahayag. Wala po akong pakialam kung ano man ang sasabihin niyo sa akin. Kaya magalit kayo sa akin, magtawa kayo sa akin, laitin niyo ako, wala akong pakialam. Basta ang mahalaga po, mai-deliver ko sa inyo ang mensaheng pahayag na ito ng banal na kasulatan, ang Bibliyang itong hawak-hawak ko po. Kaya, sinasabi ko lang po yan sa inyo. Di ko nga po alam sunod-sunod na simula ng mahal na araw. Sunod-sunod na yung mga pahayag na nanggagaling po sa kanya. Sabi ko nga po bakit ako ang ginagamit pahayagan ng mga ganyan? Sa akin nga po na nagpapahayag ang tinig. Nakikita ko pati yung mga pinapakita niya sa akin. Sa akin nagpapahayag. Sabi ko nga po ako rin man po yung makasalanan din. Pero wala po akong magagawa. Minsan nga po ayaw ko nang i-post yung mga pahayag. Pero hindi po niya ako tinitigilan. I-post mo, ipahayag mo sa mga tao ang sinasabi ko. I-post mo yan, ipahayag mo. Sa mga tao kinakausap niya, sandaling mapanood nyo sa YouTube channel to ng mensahe, ang pahayag na ito, mapalad po kayo. Kayo po ang kinakausap ng pahayag na ito na nanggagaling po sa Bible. Kayo pong lahat ang kinakausap. Magsusulit po tayong lahat sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya wag sabihin ng iba, nasa kanilang kapangyarihan, wag po kayong ganyan. Kung ano man ang kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin nyo sa mabuti at sa maayos. Huwag nyong hahayaan na ang nasasakupan nyo ay nagkakaroon po ng mga sama ng loob po sa inyo dahil hindi po nagagampanan. Ang dapat ay gampanan nyo ng mabuti at maayos. Nakikita pong lahat ng Diyos yan. Magsusulit po tayong lahat sa mabuti at sa masamang ginagawa po natin. Magsusulit po tayo. Ang dapat po natin gawin, ipanalangin po natin ang kapwa-tao natin, ang lahat-lahat. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin din natin ang ating sarili. Mahalin din po natin ang Diyos higit sa lahat na lumikha ng langit at ng lupa. Dahil sa Kanya po tayo magsusulit pagdating ng araw na tayo po'y tinawag. Lahat pong ito ay puro babala ang sinasabi niya. Ako nga rin po nagugulat sa mga pahayag. Pero wala po akong magagawa kung bakit yan ang ipinapahayag niya. Bakit yan ang pinapahayag niya? Kaya sa mga tao makakapanood nito, mapalad po kayo kasi napanood niyo ang pahayag na ito. Kaya hanggang dito na lamang po at pagpalain po tayong lahat ng Diyos Ama, si Yahweh, Diyos Anak, Jesus Christ of Nazareth, Diyos Espiritu Santo, Banal na Espiritu Santo. Kaya nga po ang lagi kong sinasabi, mapagpalang bagong taon, maligong bagong taon, maliwanag na bagong taon, masayang bagong taon. Kaya po yan ang sinasabi ko Kasi kung anong sinasabi ko, siya naman ang nag-uutos niya na sabihin ko yan para pumasok yan sa sanlibutang ito. Pumasok lahat yan, pinapahayag dito. Kaya mapalad po tayo kasi ginakausap po tayo ng Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po at good luck po sa ating lahat. Maraming pong salamat. At patuloy po kayo mag-subscribe
sa mensaheng ito na nanggagaling po sa Bible, YouTube channel na ito. Mapalad nga po yung YouTube channel na yan kasi yan ang ginagamit ng Panginoon. Ngayon po sa kasalukuyan, iyan ang ginagamit niya para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang Emmanuel, ang simula at ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Maraming pong salamat. Pagpalain po ang YouTube channel na ito, ang YouTube channel na yan na ginagamit ng mensahe. Pagpalain po ang lahat ng naririyan. Pagpalain po ng Panginoon at bigyan pa ng mahabang buhay pa po sa lupa. Yan po ang panalangin ko. Lalo doon sa mga taong, ako nga po gustong-gusto kong tumulong doon sa mga wala. Pero wala po akong magagawa, kundi panalangin lang sila. Yung mga humihingi ng panalangin po dito, wag po kayong mag-alala. Kasi araw-araw po inihingi ko po yung panalangin para sa inyo. Na ipagkaloob na po sa inyo ang lahat ng kailangan po ninyo. Ibigay na ng Diyos sa inyo. Ang sabi po niya, lahat ng araw ay may takda. Matuto silang antayin kung anong araw, kung anong petsa niya itinakdang ibigay ang lahat ng prayer request po ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Ipagkakalabyan ng Panginoon sa inyo. Nakikita niya lahat ng laman ng puso ninyo at ng isipan po ninyo. Kaya lahat po yan ay lantad po sa Kanya. Mapalad po tayo. Kasi may Diyos na buhay na kumikilos sa kasalukuyan. Mapalad po tayo. Kaya maraming pong salamat. Mag-comment po kayo sa mga pahayag na ito ng Bible na ito. Mag-comment po kayo, mag-likes po kayo, mag-share po kayo ng mga video sa mensaheng ito. Magkakaroon po ng reply ang mensaheng ito ng Bible sa inyo. At lahat po ng mga reply magkakatotoo yan sa buhay po ninyo. Sinasabi ko na po sa inyo dahil yan po ang kanyang pahayag. Kaya good luck po sa ating lahat. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hanggang sa muli po. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.